Check. Yan. Isang mapagpalang hapon po sa bawat isa. So, Siyempre, kakatapos lang po ng Valentine's na 2 days ago. So, Friday. So, para po mas ma-feel po natin kasama si Lord, naghanda po kami ng konting pagsasalo para po maisip natin ano nga po ba talaga yung purpose ng pag-ibig. So, syempre, before po tayo mag-start ng lahat, tayo po muna tayo. Start po, impitahan natin si Lord sa event na ito siya. And let's pray. Lord, salamat po sa araw na ito na binigyan niyo po sa amin. Lord, salamat dahil lahat po kami ay nakadalo ng ligtas, Lord, at sa mga paparating pa lamang, Lord, ay natanong po sila, Lord. Balutin niyo po kami ng iyong pagmamahal at ng iyong presensya ngayon, Lord. Aming dadalhin ang iyong pagmamahal na binigyan niyo po sa amin, Lord. Dahil hindi po kami matututong at mahal kung hindi na po kami minahal, Lord. Salamat po sa lahat ng ibibigay niyo sa amin. In Jesus' name we pray. Amen. So, tatawagan po natin si Pastor para po sa short teaching. Tayo pong lahat ay makakaupo na. So, sabi nga na kalilipas pa lang 2 days na nakalipas na po yung ang pagdiriwang about sa Valentine's. Okay? So, yung love na binabanggit dito ay ang totoo niya yung pag-ibig kung bakit tayo nararamdaman natin at bakit tayo nagmamahal ay hindi dahil sa tayo ay marunong umibig. Ang unang nagmahal sa atin talaga ay ang ating Panginoon. Kung bakit tayo ngayon natututong magmahal. Okay? So, paano natin nararamdaman yung pag-ibig? Dahil dito sa ating puso. Tama? So, kaya nga pinagdiriwang yung araw ng mga puso. Kapag walang puso, kapag walang puso, wala pag-ibig. Pag wala ang asawa, may pag-ibig pa rin. Di ba? So, hindi ibig sabihin, porque wala yung asawa ninyo, ay wala na pag-ibig. Andun pa rin po siya. Okay? So, nakapokus po tayo ngayon about love, sapagkat yung love, bakit mayroong love, nagdahil sa ating puso. Kung bakit ang Panginoon sabi niya, ay minahal niya yung sanlibutan, dahil nakararamdaman mayroong puso. Tama po ba? So, may puso po. So, inayayahan ko kayo kung kayo ay mayroong Biblia para lalo pa natin mapalawak yung kaalaman natin sinasabi ng mundo na Valentine's. So, tinatapatan natin ito ng Biblia para makumpirma natin na totoo na mayroong pag-ibig at totoo na mayroong puso na marunong magmahal. Tama? Okay. So, ngayon ay samahan niyo ako sa aklat ng Unang Korinto, chapter 13, verse 1 hanggang 7. So, ang gagawin natin ngayon ay isa-isahin natin. Ano po? So, tayo lahat ay hindi manhid. Tama? Tayo lahat ay mayroong puso nagmamahal. So, sabi dito, sa aklat ng Unang Korinto, pangkat 13, talatang 1 hanggang 7, verse 1, sabi dito, makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong batingaw na umaaligaw-gaw o pumpya na tumataginting. So ano po ba yung bakit mayroong pumpya at sabi niya na umaalingaw-gaw parang batingaw at pumpya na tumataginting? Ano ba yung pumpya? Ano ba yung pumpya? Yung ginaganito. So, sabi niya, pag pinagtapat mo yung dalawa, tutunog yun. Ibig sabihin, maano sa tainga. Pero, hindi po siya matagal. Kundi pag yung pinalo, kunting minuto lang, mawawala na. Hindi ganun yung pag-ibig. Di ba? Na
narinig mo lang, din mamaya, wala na. Hindi siya katulad ng pumpyang na binabanggit dito. Sabi niya na para lamang batingaw na umaalingaw-ngaw o pumpyang na tumataginting. Yung taginting kasi hindi po siya pagmatagalan. Pag tumaginting, then after pag tumaginting, wala na. Hindi po yung tinutukoy dito ng pag-ibig. Di ba? So, ang pag-ibig ay hindi katulad ng batingaw o pumpyang. Hindi siya katulad niyan. Hindi siya katulad ng ng kanin. Pag ang kanin ay napasok ang dila, iluluwa mo yung kanin. Huwag yung iluluwa yung asawa niyo, Brother Lodin. Pag napasok, ikaw, Sister Virgilin, huwag mong iluluwa. Pag sinabi ko mong iluluwa, huwag mong isusuka. Diba? Hindi ang pag-ibig ay pinakikita dito, hindi siya batingaw. Na parang alingaw-ngaw lang din, after that wala na siya. Tapos na ang pag-ibig. Hindi yung gano'n. Tama? Ang sa mag-aasawa, yung pag-ibig ay hindi po kontrata. Ano? Hindi po siya kontrata pag kayo ay nag-asawa. Tama po? Hindi rin po siya long term. Naintindihan? Hindi siya long term, hindi din siya short term. Ang pag-aasawa at yung pagmamahalan ng yung mag-asawa, ang tawag po dyan is lifetime. Iba po yung long term sa lifetime. Iba po yun. So, ito, na habang ikaw ay nabubuhay, mamahalin. Hindi siya pumpyang, hindi siya batingaw. Okay? Na pag nakaranas ka lang ng isang bagay, isusuka mo na asawa mo. O tama, Sister Chona, huwag mong isuka si Brother Ben. Di ba? Dapat mahalin siyang batingaw. Pangalawa, kung ako man ay may kakayahang maghayag ng salita ng Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung mayroon man ako ng lahat ng kaalaman at ng malaking pananampalataya, ano pa, napalipat ko ang mga bundok, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Tama? Bigyan natin ng kabuluhan yung pag-ibig. Hindi lang sa pamamagitan ng matatamis na salita na sasabihin sa iyo, mahal kita. Madali lang kasi magsalita ng mahal kita. Ito nga ating tinatalakay is generally na ito talaga yung tungkol sa pag-ibig. Ibig sa mga bata. Di ba? Hindi dahil sa sinabihan ka ng mahal, ikaw ay kikiligin ka na agad pag sinasabihan ka ng mahal. Di ba? Kahit makapagsalita tayo ng iba't ibang mga wika, ano magsalita yung ibigay sa atin? Ha? Kung wala naman siyang pag-ibig, useless po ang lahat. Okay? So, number 3, verse 3, sabi niya, ibibigay ko man ang lahat kong ari-arian at ialay ko man ang aking katawan upang sunugin kung wala naman akong pag-ibig, walang kabutihang idudulot ito sa akin. So, ano man yung mga bagay na ipinangako sa inyo? Di ba? May mga nangangako ba sa inyo na ibibigay ko sa iyo ang kalahati ng hektarya o 10 hektarya kaya napangasawa niyo yung asawa niyo ngayon? Ikaw, Sister Carmelina, ano pinangako sa iyo ni Brother Rody? Ibibigay niya, wala akong maipamamama na sa inyong mga ari-arian. Ang iba sabi, wala. Di ba? Pero mayroon akong narinig, wala akong hektarya. Wala akong sasakyan. Lahat wala ako. Pero ang tanging maipapamana ko lang sa iyo ay magandang lahi. Ganun ba yung pag-ibig? O, di ba? Kaya sabi dito, na binabanggit dito na ialay man ang katawan upang sunugin kung wala naman akong pag-ibig, walang kabutihang maidudulot ito sa akin. So, ibig sabihin, lahat ng mga sinalita po dito dapat lagi may kalagip na pag-ibig. Pero hindi po ito mangyayari sa pamagitan ng salita. Mangyayari ito doon sa pagsasagawa. Tama po ba? Kasi sabi niya dito, gawin ko ba yung lahat ng yan? Wala namang pag-ibig. Useless. Okay? So, at dito sa pang-apat, dito na po natin makikita yung kung ano pa talaga ang pag-ibig. Okay? So, ano ba yung kahulugan ng pag-ibig? Sabi dito, sa apat, ang pag-ibig ay matyaga. Tama? So, ang pag-ibig ay andoon lagi yung pagtsatsaga.
Na kahit anong nangyayari, ay matyaga ka pa rin. Pag matyaga ka, yan yung isang pinakamagandang bagay na talagang ikaw ay nagmamahal sa iyong pinakamamahal na asawa o kung ano pa man yung mga bagay. Ito yung pagkalahatan na aking tinutukoy dito. Dapat ikaw ay mapagtyaga. Yun po yung kalakip doon sa pag-ibig. Matyaga ka. Tama po, kahit ano pa yung mga pangyayari, ay matyaga pa rin natin ang ginagawa ang isang bagay na ito kasi yun yung tunay na pag-ibig. Okay? So dito, pangalawa ay maganda loob. Tama? So, Sister Virginie, sa asawa ay panatilihin yung maganda loob. Tama? So, kinakailangan na kung pagdating ng asawa, ay maganda pa rin ang iyong loob. Wala man siyang bulaklak na binigay sa'yo, wala ba? O, diba? So, maganda pa rin yung loob. Laging tatandaan, hindi naman kasi nasusukat sa mga bagay yung pag-ibig. Tama? Hindi na pumayo. Tandaan nyo, marami na ngayon nagbibigay, pero makita nyo, after nun, wala na. Okay, pero hindi din reason na kung mayroon ka ng magkakayanan, pwede mo naman siya gawin. Pero hindi po natin susukatin yung pag-ibig sa pamagitan niya. Sa laki na halaga, ano ba yung binibigay natin, ay hindi ho ganon. Okay? Na kahit wala ka mang maibigay, basta ang importante doon na ipaparamdam mo. Sabi nga ni Paul, di ba? Na ang pag-ibig ay kung wala naman, kung gumagawa naman ako, wala naman pag-ibig, useless naman din naman yun eh. Di ba? So yung mga bagay, kung ano man yung ginagawa ng iba na hindi mo naman kaya, pero kaya mo bigay yung pagmamahal ng buo sa iyong o asawa, yun isang malaking bagay na po yun. Tama po, hindi naman natin kailangan pilitin yung sarili natin na lalo mong ipakita yung pagmamahal mo. Kung ano yung gagawin, bibili ka ng buwan, bibili ka ng bituin para ibigay sa asawa mo. Kaya mo yung brother Rodel? May nangangako, di ba? Oh, ibibigay ko yung bituin. Ibibigay ko ang buwan para patunayan na mahal kita. Hindi naman yung kailangan. Di ba? Sa isang salita, kung talagang mahal mo ang isang tao, patunayan mo. Di ba? Kahit ano pang dami pong salita, napakarami man yan, pero kung wala ka namang pag-ibig, wala rin yun. Di ba? Oh. Kaya nababanggit natin dito yung maganda ang loob. Isang magandang bagay po ito. Kasi sa mag-asawa, hindi maiwasan na hindi nagkakaroon ng away agad talaga. Away talaga agad. Oh. Hindi, dapat umiiral pa rin siya. Okay? Minsan kasi pag may nag-aaway dito, ay mabuti pa, hindi na kita inasawa. Minsan iba nagsisisi. Hindi mo na iba ibabalik ano. Di ba? Ikaw ba si President? Sisisi ka ba? Ikaw iba. Tumatawa yung dalawa. Tumatawa. Huwag kayo magsisi. Di ba? Andyan na yan. So, pag andyan na siya, tsagaan ko na. Di ba magtsaga? Di ba? So, dahil andyan na si Sister Wally, si Brother John, wala ka nang pwede gawin kundi tsagaan. Sabi nga. Ano brother dyan? Oh, di ba sabi dito, na binabanggit. Di sabi dyan, hindi na naghili. Ano na naghili? Hindi na naghili. Hindi na tingnan natin. Hindi nagsisilos. Tama ba? O hindi naiingit? Hindi naiingit, ano? Alin sa dalawa? Hindi naiingit. Sister Nobel, ano yung mga ano naghili? Inggit or silos? Ang nanaghili. Hindi nananaghili. Anong ibig sabihin ng hindi nananaghili? Ha? Ano siya sa ibang Tagalog na hindi nananaghili? Ha? Ano? Nainggit. Ang pag-ibig ay hindi naiinggit. Okay, so ilang pag-ibig din natin tatalakay? Matyaga, magandang loob, at hindi nananaghili o hindi naiinggit. So ang pag-ibig ay hindi naiinggit. So Sister Carmelina,
Pag nakita mo yung kabilang bahay na may asawa rin, huwag mo nang ikumpara ang asawa mo. Tama? Huwag nyo nang ikukumpara yung asawa ninyo. Yan ay binigay sa inyo ng Panginoon. Huwag nyo na silang kaingitan. Kung ano ang mayroon kayo, ipagpasalamat nyo na yun sapagkat yung binigay sa iyo, Sister Virginia. Tama? Kaya huwag ka nang maingit kung yung kapitbahay mo binigyan ng asawa niya ng bulaklak at yung asawa mo hindi ka binigyan, okay lang yun. Ang importante doon ay mahal ka ng asawa mo. Tama? Bakit? Okay ba ba? Di ba? Okay, huwag na iingit. Yun yung pag-ibig. Okay? So, next ay hindi siya nagmamapuri. So, hindi na magmamapuri siya. Kung ano yung nagagawa niya sa loob ng bahay, huwag mo niya nang ipagmapuri. Okay? Kayong dalawa, dahil naririyan, so hindi niyo kailangan kung ano yung nagagawa ninyo. Kung halimbawa, yung babae yung may trabaho, yung lalaki ay nasa bahay, opo, kung ano man yung kanilang kalagayan, at hindi dapat tayo nagmamapuri. Okay, go. Para lalo nagiging maganda yung pagmamahalan. Okay? Huwag niyo wala tayong kumparahan kung ano yung kakayanan ng isa, ay hindi dapat natin yung ginagawa. Tama po ba? So, maraming bagay, maraming bis na ganun yung, marami tayong nakikita na sana huwag maging ganon. Bilang mga Kristiyano, ayaw tayo nagmamapuri. Kung ano siya, tanggapin mo siya. Di ba? Kung ano man yung sitwasyon mo, kung ano man yung kalagayan ninyo, yun na yun. Tama? So, huwag nyo na silang hanapan kung ano pa man ang dapat yung hanapin. Tama po ba? Yan ay regalo sa iyo na Panginoon. Okay? So, sige. Tapos doon sa nagmamapuri o nagmamataas. So, isa na lang yan. Sabi diyan, 5, hindi magaspak ang pag-ugali. Hindi siya katulad ng liha. Tama? Ang pag-ibig ay hindi magaspak. So, huwag tayo maging magaspak yung ating mukha. Lalo na sa pag-ibig. Ano? So, ito yung tinutukoy niya dito na kinakailangan huwag maging magaspak ang ating mga pag-uugali. Bilang tayo nagmamahalan, ay dapat huwag maging magaspak. Okay. So, next, anong sunod? Hindi makasarili. Kumain ka na dyan. Kakain na rin ako. Bahala ka dyan. Magsuot ka na dyan. Di ba? Sige, pumasok ka sa trabaho. Dati, nung inaalo-alo ni brother, ano pa nga ito? Ronald. Ang lalaki, di ba mahilig sila yung maghili-hili, ano? Dati, nung unang-una, yung dalaga pa, padala-dala ng bulaklak, di ba? Padala-dala ng chocolate. Ganun yung ginagawa, di ba, nung dati. So, pag nag-asawa na, wala na ng bulaklak, wala na ng chocolate, hindi na mo natin ititimplahan ng kape. So, ang dami nang binabago. Di ba? So, marami na yung nababago. Dapat, lalo pa natin dapat pinaiiting. Tama po ba? Minsan, ang nangyayari pa po dito, yung ano, saan tayo? Ang mga nangyayari pa dito, saan tayo? Yan. Dapat hindi makasarili po, ano? Yung ating tinukoy? O hindi makasarili. So, dapat, kung ano yung pinakita natin ng una, ganun pa din po siya. Ano po? Huwag tayo maging makasarili. Okay? Intindihin naman natin yung isa, ano, Brother Ronald. So, marunong din tayo mag-intindi sa ating partner. Intindihin yung kanilang kalagayan. Okay? Kaya lang kung minsan, sumubra yung intindihan. So, kung bahaba pa yung pisik, habaan pa yung pisik. Wala tayong magagawa eh. Diba sabi ko na ako sa inyo, sinabi nyo, mahal mo siya. So, pangatawanan mo na yung pagmamahal mo. Hindi na ito katulad ng kanin. Kapag nainit ka, iluluwa mo at papalitan. Hindi na gano'n. Walang palitan dito. Diba sabi ko na sa inyo kanina, hindi ito long term. Hindi ito short term. Kaya sa mga dalaga ngayon, mag-isip kayo. Kapag kayo ay pumasok sa ganito, ang tawag dito is lifetime. Hanggang nabubuhay asawa mo, hanggang nabubuhay po sila, wala na kayong magagawa doon. Huwag niyo namang ipanalangin, sana mamunin yung natupag ng asawa ko. Huwag naman maging ganon. Kasi ang pangit naman doon. Di ba? So huwag ganon. Kahit ano pa man siya, hahanap-hanapin mo pa rin ang asawa.
Tingnan nyo kung lagi tayo magkasama. Then one time mawala, hindi siya umuwi. Doon yung maisip na kailangan ko pala siya. Tama sa hindi? Tama brother hindi? Kailangan ko pala talaga. Minsan sa sobrang minsan ganun talaga eh. Di ba? Okay. So, ano na? Sana tayo? Hindi. Sino dito yung pikon na asawa? Sa inyo, sino pikon sa inyong dalawa? Ni brother Mikey? Ikaw, pikon ka. So, kayo, sana nito ay huwag kayong magagalitin. Yung mabilis kang mapiko. Di ba nagsasalita pala yung asawa mo, hindi ka mabiro. Di ba? So, mabilis kang magalit. Ikaw, brother Johnny, sino na ako kagad sa inyo nagagalit? Tinuturo kayo. Tinuturo. Hindi nakikita eh. O, yun yung pagkakataas mo natin ito. Maganda pala pag doon, wala kayo. Pili ka magturo kasi hindi wala nakikita. So, di ba? So, huwag yung magagalitin. Di ba? So, isang bagay minsan yung sa ganon ay nagkakawin ng pupuntahan. Di ba? So, kung pipili naman huwag naman magalit, huwag naman, hindi naman pwedeng lahat na lang palaging nagagalit. May mga pagkakataon na magagalit. Pero huwag naman yung kunting bagay lang ay na nagagalit na nakakalit. O, ano? So, sana walang ganon. Kasi minsan sa ganon lalo pag hindi na nakukontrol, nagkakaroon ng malaki siyang problema. So, pinakamaganda daw pag-apoy ay tubig naman yung isa. Ang problema nga, walang tubig, brother din. So, alam natin alam, pag puro na apoy, walang tubig kasi walang bumbero. Mahirap na. O, di ba? So, ito yung pag-ibig. Kung talagang tayo nagmamahal, huwag yung magagalitin. Ano po? Kung nagagalit man, magbati na agad. Huwag yung yayayain mo na yung asawa mo. Mula ngayon, diyan ka na matulog. O di kaya mula ngayon, hiwalay ka tayo. Di ba? Minsan ito bagay na ito, magagalitin na ito. Pag nagsusubra dito, kung ano yung masasalita. Ano? Naranasan niyo ba yung magsalita ng ano pag nagagalit? Ayaw niyo tagabi? O, diba? Karanasan ito ng mga may asawa. O, ano po? O, so, dito, saan na tayo? O, mapagtanim sa kapwa. Yung magtatanim ka ng galit, diba? So, hindi nyo naman kailangan magtanim dun eh. Dapat, ang pinakamagandang itanim ninyo, pag-ibig. Diba? Huwag tayong magtatanim ng galit. Hindi, no? So, ano man yung nagawa o may nagawa man yung asawa natin na labag sa ating mga kalooban, may mga pagkakataon na nagkakamali naman din. Okay? Kung hindi man natupad yung pangako sa inyo, huwag tayong magtatanim. Okay? Huwag kayong mag-iisip na baka mayroon ka ng binibigyan. Huwag kayong mag-isip mo. Kasi minahal kayo ng asawa niyo na talagang ikaw lang yun. Wala nang mukha na pareha sa iyo. Ikaw lang talaga yun. Tama, Mr. Marlene? Wala nang mahanap si brother niya kahit saan siya mag-ikot. Wala na. Ikaw lang talaga yun. Tama? So, huwag mong tatanim. Kung may mga bagay man na hindi nagagawa, so ang pag-ibig, di ba sabi natin, ang pag-ibig ay matyaga, hindi nakasarili. Ay yung binanggit natin. Sa ano mang mga bagay na nababanggit nito, titingnan natin lahat doon yung napapalot sa pag-ibig. Okay? So, ano na po yung sunod? Ang pag-ibig ay hindi nito ikinatutuwa ang gawa masama. Halimbawa, si Brother Ronald o Butsay, babae o lalaki, ano sa palagay ninyo hindi kinatutuwa yung masama? Pag nakakagawa ng ano, yung mag-asawa, na hindi maganda. Halimbawa, ano yung sa palagay ninyo na hindi maganda? Na nakagawa ang inyong asawa ng masama. Hindi niya yung ikinatutuwa. Kinalulungkot niya yan, di ba? So, halimbawa, lahat ba kayo may cellphone? Lahat. Yung cellphone ninyo, open ba kayo sa asawa ninyo na makita? Ikaw. Kasi sa totoo mayroong mga mag-asawa, ito maganda ito hayang pag-usap natin para maging open tayo sa lahat. Sa mag-asawa kayo na kailangan, dapat bukas ka sa kanya. Walang dapat tinatago, di ba? Kasi one time, nahihiram yun sa'yo, tayo mo ipahiram, anong isa pa rin yung isipin ng partner nyo?
may tinatago, di ba? Magdududa, pag nagdududa, mag-iisip na ng hindi maganda. Uumpisahan na yung awa, yung galit. Mag-uumpisa na yan dyan. O, mabuti sapagkat na pag-usapan natin ito. Kasi mayroon pong akong mga napapanood, hindi pinagagalaw ng asawa. Kasi may privacy. Na, di ba? May privacy. Tama naman din yun. Noon, pag may sulat, halimbawa naka-address sa pangalan ko, sino dapat yung magbubukas? Sino? Ako. Paano kung yung cellphone ng asawa niyo may nag-text? Sino dapat magbukas? Sino dapat mag-webrar Ronald? Si Marie. Di ba? So, pinag-usapan natin privacy, di ba? So, kung ganun yung ating, yung address kasi, halimbawa, may nag-message, may sarili din siya, siyempre may sarili din kayo. So, sino ang dapat talaga magbasa? Ako o yung asawa ko? Pwede naman siya magpaalam. Sabihin niya, mahal, Alan, may nag-message sa iyo, binasa ko na. Binasa ko na. O, di ba? O, di kaya, pwede naman siya, ibigay niyo na lang po doon, kasi may respeto pa rin po, di po ba? So, kayo po dito, saan kayo, ibinibigay ko lang po ito sa inyo para, paano kayo lulugar? Di ba? Paano yung isang lulugar mo? Kasi ngayon, high-tech na yung mga ginagawa. Hindi na ito katulad ng panahon. Pag sulatan pa dati, so, halimbawa yung sulat, address para sa akin, of course, ako yung magbubukas, hindi yung aking kasama kung sino. Ako yung dapat magbukas noon. Pero sa panahon ngayon, hindi na ako ganun. So, dapat dito magkaroon na ng malaking adjustment lalo sa mag-asawa. Tama po. At huwag kayong magdududa. Kung ano man yun, pwede nyo naman tanongin yung asawa ninyo na ano yung mensahe sa iyo. Ang magmumukha lang doon, magiging sismusa ka lalo. Doon asawa ko, magsismusa. O, di ba? Magkakaroon ka naman. Pero para sa amin, sa ganitong bagay, dapat yung lahat ay maging bukas po dito. Para huwag po tayo mag-umpisa sa mga pagdududa o gulo ng isang pamilya na minsan pinag-uugatan pa ito ng pag-away-away at paghiwalayan. Nauwi ito sa ganoong mga bagay. Tama po? Alam ko wala po ito halos na natin mga seminar. So lahat tayo may kanya-kanyang pamilya kung paano natin pinapalakad po siya. So ang pinakamaganda lang dito ay bukas at yung pag-ibig natin sa isa ay huwag pagdududahan ng bawat isa. Ano po? So, yun yung isang magandang bagay mga kapatid. Kaya sabi niya, hindi nito ikinatutuwa ang gawang masama. Hindi. Ngunit, ikinagagalak ang katotohanan. Gaano pa yung katapat, katotoo sa asawa niyo? Di ba? Ang Kristiyano, alam ko dito, kilala naman din namin kayo. Maging kami kilala naman ninyo kami. Paano kayo nagsasabi ng totoo sa asawa? Anong pinakamaganda? Ang magsabi ka ng totoo o magsabi ka na pagsisinungaling. Kasi pag itatanim, pag isang bagay lang sa babae at lalaki na magsalita ka na hindi tama, sa mga susunod ulit na pag magdududa na sa mo. Kasi hindi ka nagsabi na totoo. Mahalaga yung totoo na nagsasabi tayo sa ating mga asawa. Huwag tayong magsasabi ng pagsisinungaling. Tatanungin kayo. Wala naman pong masama kung isasabi kung saan kayo galing. Di ba? Wala pong masama doon. Pero kung dahil doon sa isang bagay na tinanong tayo, ay kung ikaw ay may kinukubli o tinatago, ay gagawa ka talaga na magsasabi ka ng hindi maganda. Magsasabi ka kung saan ka, hindi ka naman talaga naroon. So sa mag-asawa o sa lahat, sa paglalakad, napakahalaga yung katotohanan. Tama po? Pag natanong, sagutin. Saan ka nanggaling? Di ba? Huwag tayo yung tatago doon sa isang bagay. Pili mo naman isabi kung saan ka talaga galing. Hayaan mo siya kung ano man yung kanyang magiging response sa sinabi natin. Kasi ang dami na yung mga mag-asawa, hindi nagsasabi ng totoo. Oh, di po ba? Saan ka nanggaling? Imbes dapat sagutin yung tamang tanong sa kanya, minsan
nagagalit pa nga eh. At kadalasan kung nagagalit ka na merong ginagawa, masama o kalukuhan. O, di ba? Kaya, isang magandang bagay po ito na pagiging Christian po natin, na natututo tayo kung paano tayo magsasabi ng totoo sa ating asawa. Kasi ang katotohanan, yung totoong pag-ibig. Tama po ba? Yan yung pag-ibig na totoo. Okay? And then sabi dito, ang pag-ibig ay bata. Ano yung mapagbata? Ano yung mapagbata? Anong ibig sabihin ng pagbata? Ang mapagbata ay may kahalintulad siya sa pagtsatsaga, di ba, no? O kahit ano pa yung mga nangyayari sa bagay o problema, matiisin, di ba? So matiisin tayo. Kasi, huwag mong irarason, dahil may anak na tayo kaya nagbabata o nagtitiis kayo. Kasi ang iba na rason ng mga magulang, pinagtitiis ko na lang alang-alang sa aking mga. Ibig sabihin, wala ka nang nararamdaman ng pag-ibig. Dahil pinagtitiisan mo na lang siya. O nagbabata ka na lang siya. Nagbabata ka na lang. Di ba? So tayo, huwag ano. Di ba? Tandaan niyo lagi yung mga anak natin bunga yung pagmamahalan. Amen? Dahil sa pagmamahalan natin yun. So, sabi dito, ikaw ay mapagbata. O, mapagbata tayo sa lahat ng pagkakataon. Yan yung isang magandang pangungali kung ikaw ay nagsasabi, may pag-ibig. Tama? Okay, so mapagbata. Sunod, mapagtiwala. O, maganda yung ang bawat isa ay mayroon tayong pagtitiwala. Mayroong mga long distance relationship. Diba? Ano ang tawag naman sa malapit na relationship? Pagkatapos, pag may makita niyo yung truck sa harapan, ano nakalagay? Keep distance. Keep distance. O, diba? So, dito, ang mahalaga naman dito yung mayroong kang tiwala. Yeah, tama. Sa katulad natin, kahit saan pa pumunta yung asawa natin, dapat tayo ay mapagtiwala. Alam nyo na hindi sila gagawa ng kalukuhan. Babae man o lalaki man. Tama, Brother Ronald? Ako naniniwala kasi kay Brother Ronald na kahit nagtatrabaho yan para sa kanya pamilya. Tama? At Sister Christine, totoo na naniniwala. Parang nanonood. O di ba sabi dito, na binabanggit dito ay mapagtiwala. Tama? So huwag yung tatagalin. Kasi sa oras na mawala yung pagtitiwala ninyo, hindi na yung maganda. Ang kasama po sa pag-ibig yung mapagtiwala. Di ba? So, kilala nyo na yung asawa ninyo. Kahit saan pa niya pumunta, malayo man siya pumunta, tiwala ka pa rin sa kanya. Alam mo kung ano yung pinakamaganda dito? Una, Kristiyano tayo. Mapalayo man siya, hindi ka lang yung nakakabantay sa kanya, kundi yung ating Panginoon. Tama? Sa lahat saan man pumunta, andun yung Panginoon para bantayan siya. At ikaw, binabantayan ka rin ng Panginoon. Tama? At yan yung isang pinakamagandang bagay na yung pagtitiwala. Napakahalaga. Okay? And then, sabi diyan, sunod ay puno na pag-asa. Sa panahon na kayo ay nawawalan ng kailan tayo nagkakaroon na bumaba yung pag-asa natin. Pag humaharap tayo sa mga wag problema, dapat lagi kayong magkasama na lulutas ito. Tama? Kasi hindi po kayo pinagsama dyan na iisa lang yung lulutas. May mga pagkakataon na minsan ang lalaki nawawala ng pag-asa. So kailangan sukluluhan siya ng kanyang asawa. May mga pagkakataon na yung babae nawawala ng pag-asa ay kailangan din sa sukluluhan ng asawa ng lalaki. Tama? So itong pag-asa naroon talaga sa pag-ibig. So ang pag-asa ito, pag-asa mo siya. So pag-asa mo rin both side pag-asa. Pero ang kabuuan ng ating pagsasama ng bawat isa, ang pinakasentro pa rin dito yung ating Panginoon. So huwag niyong papabayaan. Nakikita niyo po ba yung kasal? Yung kandila, yung liwanag? Pwede ba ka makakuha ng
ng liwanag ng kandila, ikakasal natin ito dito ngayon. Mayroon doon. Kahit dalawa. Yung liwanag, pag siya ay naririyan, tandaya na okay pa. Okay pa yung buhay. Kayo dalawa, parehas kayo may liwanag. May mga pagkakataon na minsan namamatay yung liwanag sa bandang kaliwa, lalaki na siya o babae, at may natitira siya liwanag. So, para magkaliwanag ulit siya, yung isa ay kukuha ng liwanag dun sa kanan para mabuo ulit siya. Tama. So, kayo naman din. Pag ito man din ay nawala siya, ay kailangan din kumuha ng liwanag dito. Ang problema, pag nag-blackout ang lahat. Kasi hindi ibig sabihin na lahat ng pagkakataon ay ganun yung mangyayari sa atin. May pagkakataon na pipiling sabay na mawala yung ilawan. Tama? Saan yung kukunin ngayon yun? Minsan, napo-burn out ka na, pati asawa mo, di mo na rin siya maintindihan. Maging siya, hindi ka na rin yung maintindihan. Patay yung liwanag. Diba? So, saan natin yung kukunin? Walang iba kundi sa ating Panginoon. Kadalasan, ito yung ginagamit po sa mga pagmayroong pagkakasal. Maliwanag po kasi siya. Okay? Ito yung pag-asa natin, walang iba kundi ang ating Panginoon. Okay? So, dahil ang pag-ibig, ang totoo lang, sabi ko sa inyo kanina, hindi dahil sa atin yon. Ang unang nagmahal sa atin, ang Panginoon. Kaya natuto tayo magmahal dahil sa Kanya. Kasi ang katotohanan, hindi naman talaga tayo marunong magmahal. Tama po? Okay? So, ano na po yung sunod? At nagtsatsaga hanggang wakas. Ito na yung lifetime na tinutukoy ko po. So, hanggang wakas, ang pag-ibig ay dapat andyan lang siya. Hindi siya nawawala. Pag minahal mo na ang isang tao, ano may paglilingkod mo sa Panginoon. Basta sabi ko sa inyo, general itong pag-ibig. Nasabi dyan na ang nagtsatsaga hanggang wakas. Tama po ba? So, kung ano na siya, kailangan natin na tsagaan mo. Okay? So, nahuli na ata yung kanila natin. So, dalawa pa. Okay? So, naintindihan naman kahit wala po tayong literal na okay naman po, di ba? Kahit wala namang liwanag. Okay. So, sa ganoong pagkakataon, katulad nito, ang pag-ibig ay nagtsatsaga hanggang wakas. Okay? So, kahit ano yung nangyayari, dumating man yung madilim na panahon sa buhay natin lahat, ang pag-ibig lalo yung pong ilagay sa puso natin. Tama po ba? Kasi itong words na pag-ibig, nagagaling yan sa puso. Kaya sinabi nga po nga noon na araw ng mga puso. Lumalabas yung pag-ibig. Tama po? Hindi mo naman ito mararamdaman kung walang puso. Sino dito yung walang puso? Di ba? Pag wala kang puso, di mo naman ito mararamdaman na words na love eh. Mararamdaman mo itong love pag mayroong puso yung isang tao. Yung mga biro-biro, sabi, buti pa nga yung saging, mayroong puso. O, di ba? Mga biro-biroan lang po yun. Pero, ang totoo minsan, ang pinatutukulan, yung tao na minsan dumating sa punto na parang wala puso. Kasi iba kasi yung nakikita natin sa ibang tao, parang wala siyang pag-ibig. Tama po ba? So, again, sabi dito sa atin, sa pinakahuli po natin dito, na dapat nagtsatsaga kung ikaw ay mayroong pag-ibig. Hanggang wakas, hanggang matapos kayo dito sa mundong ibabaw na ito. Tama po? Mayroon po kami kakilala sa amin sa Bicol. Hindi ko na naalala yung pangalan po. Hindi ko na i-mention yung name nila. Pero ito po. Nung matanda na din po sila. Matanda na. Sila ay mag-asawa hanggang tumanda. Nagkasama talaga sila. Hanggang lumaki yung kanilang mga anak. Sa isang pagkakataon na hindi inaasahan ay namatay yung babae. Namatay yung babae. So, isipin nyo kung paano po sila nagtyaga sa kanilang pagmamahalan. Lumaki yung mga anak, nagkaapo. So, talagang matyaga. Namatay po yung babae. So, hindi ko po alam kung ano yung pinaka-rason dito. Kasi, nung namatay po siya, naka-4 pa lang ata o 5
araw o bago inibig siya, namatay naman din ulit yung lalaki. So, hindi pa po siya na idadala, pero sumunod na ulit yung lalaki. Kung iisipin po natin, hindi po talaga natin alam kung ano yung nagiging rason sa ganong mga bagay. Sabihin natin, nagdamdaman na rin lang magsalita eh. Di ba? So, baka dinamdam yung kanyang asawa, o di kaya wala na rin siyang pag-asa, sino pa yung kanyang magiging kasama. Wala naman din yung asawa niya, yung mga anak niya, malalaki na, wala na din sa kanila. So, palagay niyo, ganun ba yung nangyari kaya namatay siya? Diba? Yung mga isipan na nag-iisip tayo, bakit ganun ka agad, sumunod agad? So sa katulad nun, wala tayong magagawa. Tama po ba? So, ang akin lang bakit ko inituro sa inyo, kasi hanggang sa pagtanda po nila doon, nagtyaga sila hanggang ukas ng kanila pagmamahalan. Tama po? So, kayo mga kapatid, sa huling pagkakataon, gusto niyo bang makasama ang asawa ninyo hanggang sa pagtanda ninyo? Gusto niyo makasama? Ikaw, Sister Christy. Parang tulog na si Sister Christy. Gusto mo ba siya? Ikaw, Brother Norman, gusto mo siya makasama hanggang sa pagtanda? Di ba maganda yung ito, kinikwento ko sa inyo, totoo po ito. Kasi kung totoo yung pag-ibig natin, kahit ano pa dumating, magbago man yung mga, ano ito? Magbago man yung ating mga figura, mukha, dahil siya minahal mo, tanggapin mo pa rin siya. Kahit kulubot na yung ating mga balat, tatanggapin mo. Eh, hindi ito mananatiling ganito, di ba? So, makatotohanan na lang tayo sa ating sinasabi. Tama po ba? So, matsatsaga na ba natin yung mga asawa natin? Matsatsaga. Ibang klaseng usapan So, ito yung maisishare ko lang sa inyo na tungkol po dito sa pag-ibig. Total, andito naman kasi kayong lahat ng mga mag-asawa, tayo na. So, napunta ito sa atin ngayon sapagkat kunti lang naman dito yung mga kabataan. Ano po? So, sana po na hindi nyo naman kailangan patunayan sa ano pang pinakamalalaking mga bagay o saan kayo pumunta para patunayan na yung pagmamahal nyo. Marami naman din kasi ngayong mga bagay na kahit ginawa nyo, pero pagdating ng araw ay naghiwalay. So, may mga kaso o case po na mga ganito. Ang importante lang kasi dito, sa isang salita lamang, isang salita na kaya mong gawin. Katulad ng Biblia, kahit mabasa mo nito ng lahat mo nang nabasa, pero wala ka namang pagmamahal, wala rin yun. Isa lang na salita na nakuha mo dito, na sinabi nyo, ang Diyos ay mapagmahal. Isa lang. Pero pag ginawa mo yun, mas mabuti yun kaysa napakarami nabasa mo. Tama po ba? So, sa atin, kahit walang ano pang makinang na bagay na pili mong ipakita sa iyong asawa, isang malaking bagay na naipakita mo ang iyong pagkatao. Tama po? Isang magandang bagay na po yun sa iba pang mga bagay na mga palamuti. Wala na pong ibang tatalo doon, yung pagkatao mo, ibigay mo sa kanya yung tunay na pagmamahal mo sa kanya. Amen? Okay, so maraming pong salamat. Naway pagpalain tayo. Wala pa dito yung iba na asawa ninyo. Kayo na lang yung magpatunay kung gaano nyo sila kamahal. Tama? Okay. So, muli, mahal nyo ba yung asawa ninyo, mga kapatid? Kahit malayo, mahal niyo siya. Kahit anong kulit ng asawa niyo, mahal niyo. Di ba? Okay. So, tayo muna lang ha. Salamat sa pag-attend po ninyo sa gawain ito. Panginoon, maraming pong salamat o Diyos sa pag-aral na aming ginawa sa hapon ito. Salamat o Diyos upang maintindihan namin itong pinagdiriwang na araw ng mga puso. Although na 2 araw na po yung nakakalipas, but Lord, we're thankful pa rin kami, Panginoon, sapagkat nagkaroon pa rin kami pagkakataon upang maintindihan ang mga bagay na ito. Salamat o Diyos sa pagmamahal na ginawa niyo sa amin at natuto kami, Panginoon, na magmahal. Hindi kami marunong magmahal noon, pero ngayon, binigyan yung lalim ng kahulugan itong pagmamahal na ito, Diyos. Na kahit ano pa man yung nangyayari tulad ng aming nabasa ito, maraming pong salamat. Pinataas namin ang itong ilang pangalan sa tayong pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi na Amen. Okay, so hinahayaan ko na po ito sa mga bata.
kung ano na po yung kanilang gagawin po dito. So, inaanyayahan po namin ang mga tatay po. Ang mga tatay. Tatay po. Tatay po. Tapos, sa mga wala naman po, yung mga anak naman po. Dito yun. Kay Sister Joby. Sister Joby, lapit. Ella, ikaw naman na magbigay. Ayun po na. Gulay na. Ano po yung message ni Sister Joby po? Message nga po sa aking asawa. Maraming salamat sa pagmamahal. Maraming salamat sa happiness. Sabi na Pastor, maraming salamat sa magtsagaan daw tayo eh. Pag-iisang daw tayo, pero sana yung pagiging LDR natin, hindi hanggang wakas. Sana as soon as possible, nakasama na rin tayo. I love you. Ingat ka palagi, mahal ka namin. Sasabihin pa po kayo? Thank you po. Yan, next naman. Ate. Sige po. Ayaw na. Mama. Yung mga may partner na muna. Okay. So, sa aking may bahay, so bilang mag-asawa at kami nalilingkod sa ministry, huwag niyo isipin na kami ay perfectong mag-asawa. Sometimes, mayroong mga pagkakataon na di talaga kami nagkakaintindihan. So, hindi po yun nawawala. Katulad din naman kami ninyo na bilang mga lingkod ng Panginoon, may mga pagkakataon na gayon din naman kung ano ang inyong nararanasan. But ang importante ay andun pa rin yung pagmamahalan. Hindi yun siya mawawala. May mga bagay man na talagang may mga pagkakataon ng ganon, pero mahal pa rin yung bawat isa. At aking masasabi ngayon, taos puso sa aking buhay, na wala akong ibang minahal at siya yung aking pinakamamahal. Hanggang dumating man yung araw na pumuti yung buhok ko na kahit puti na o pumulubot, siya pa rin yung aking pipiliin at mamahalin.
Buti dito tayo nag-support. Ako naman, salamat sa lahat ng sakripisyo mo para sa amin, sa lahat ginagawa mo. Salamat. Lagi mong tatandaan na mahal. Mahal ka namin na mahal. Salamat din. May choice pa ba tayo? Salamat sa pag-provide sa akin. Salamat sa lahat. Ano mo naman ang mahal na mahal kita? Di na tayo magpapansin. Wala na po siyang masabi kasi dalawang araw bago mag-Valentine's. Puro na, sige lang ba? Ayun, ako naman, sabi ko, salamat sa pagtitsaga mo sa amin. Sobrang tsaga niya sa buhay para sa amin. Yun, wala talaga. Ingat ka na lang palagi sa trabaho. Alam mo naman, medyo hirap talaga. Salamat sa Panginoon. Happy Valentine's Day. Thank you pala pinagmahal mo kami lahat ng mga kapatid ko po. Sasalita ko pa ako? Nakalala natin ha? Magandang hapon. Wala man dito yung aking kabayan pero may sasabihin din naman ako. Kung mapapanood mo to, thank you. At tulad ng sabi ko palagi sa'yo, hanggang magtanda tayo, lagi ako nasasabi mo, kahit madalas mo ako mawagin, okay lang. Kaya ka. Habang kayo busy mo, okay lang. Mahal na makita, ingat ka palagi at see you soon na lang. Wala ka sasabihin? Sasabihin ko siya kasi naman yan eh. Sasabihin mo kay Brother Toti. Wala ka malala.
Virgin naman. So, bago po tayo matapos. Sige po. So, yan, bago po tayo magtapos, dito po muna tayo lahat. Picture lang po muna tayo. Yan, magtabi-tabi po tayo. Pati po sa mga anak, ay tabi na din po natin ang mga anak. Wait lang po, upo muna po tayo. Yan, upo muna po tayo. Upo muna po tayo. Yan. Tinatawagan po natin sila Ate Isa. Para sa munting palaro lang po natin bago tayo kumain. Yan, gilid po muna natin ang mga upuan para kumain natin. Balis lang, Chair. Tanong lang po, masakit po ba ang mga tuhod ninyo? Kaya naman po ba? Kaya. Hindi kasi ba kayo? Talon-talon. Talon-talon. Pag nadula si Isa si. Talon-talon. Dapat yung bilog na lang ulit. Ano gagawin? Pipila po, pipila. Ano gagawin? Sige po, bago po yan, sige po, lahat na lang po kayo kasi since nila naman po tayo. Bago po yan, may sama po si Ella. Kasi, ano po yung, isa mo namin laro, imbis na February, Love Joy po yung tawag po namin. So, paano yung Love Joy?
Ayun. Love. Ayun, love. Imbis na hep, ilalove nyo lang po. I-heart nyo lang. Love joy. So, pilang po kayo dito. Yun lang po. Bago mo yung laro dito. Joy. Opo, ganyan lang. Love joy. Sige po, pilang po tayo dito. Lahat po kayo kasi, lahat mo kami kasawa eh. Ganyan. Oo, ayun po kasi yung camera. Ayaw mo mag-a-adjust. Ayun po yung camera. Wow ba yan? Heart lang po, heart lang. Heart. Hindi, ganun, dalawang paulit. Walang heart. Kaya ba heart? Baba yan. Sige po, yung ano po, yung love, joy. So yung love, mag-heart lang po kayo. Love. Then yung joy po, kailangan mataas. So kailangan, kasi joy eh. So dapat nakikita yung joy sa mukha niyo. Yung joy, ganun. So alert din po kayo kasi kung kunyari ko, yung kasama, yung katabi nyo, nag-love na, syempre, iba yung, parang po rin lang po ito. Pero ibang version nga lang. Valentine version lang po ito. So, sige, mag-ano tayo ng, ano, okay ba? Sige. Ay, sige po, isa-isa na lang po muna habang may mga technical problem tayo. Isa-isa po muna para, ano po muna tayo, tawag dito, trials. Okay, so, umpisa muna medyo galit po kayo. Dito na lang kami mag-uupisa. Medyo sungit ka po eh. Dito na lang. Kami lang po mag-a-adjust. Okay, so, sample muna tayo para may idea mo ang iba na hindi pa po nakakita. So, muna po is love. So, igagatan niyo po yung heart. Huwag niyo naman kayo itago. Love, tapos joy. Okay, so, sige po, isa-isa po tayo. Ready? Go! Sabihin niyo po, love. Okay. Hindi, isa lang. Magana po. Ito po yung sa pala. Love, joy, love, joy. Tapos, ang twist yun, kung kanino ko itatapat yung mic, kung magkakaroon ng mic, dun po yung next. Yun po yung ano, magiging ganun-ganun lang po yun. So, ngayon, trials po, sunod-sunod lang po muna tayo. Okay, ready? Go! Ready? Okay na ba? Ready? Go! Love. Love. Joy. Love. Sa ganun pa lang hindi. Nakikita niyo na po? O sige, para fair po, dito naman tayo. Tignan natin. Ma'am,
Okay. Isa na lang hindi mo ba? Wala talaga? Hindi, i-mag-mic ka lang pero hindi nag-ano. Para lang umabot tayo doon. Kaya naman? Tapos, alert po kayo kasi dalawa kami ni Noydi. Pero wala po kayo, so lakasan niyo po yung boses ninyo na lang, ha? And then, kunyari po, may basketball na si Noydi, tapos ako, tapos gano'n. So, alert po kayo sa mic. Okay? Sige, ako muna. Ready, and go. Joy. Stop. Mali! Sobrang up niya, naging girl siya. Ulit. Hindi, wala pa. Wala po tayo. Okay? Next tayo, gusto tayo. Ready, and go. Joey! Masyadong excited si Pastor. Naglalambot na siya. Okay? So, ito na po. Totoo na po tayo. So, alert. Huwag niyo pong intindihin yung katabi ninyo. Ang intindihin niyo yung huling-huling sinabi. Yun po yung technique. Kasi yung katabi ninyo, paano kung nandun yung susunod? So, ang huling-huling sinabi. Recap lang. Love, joy. Love, joy. Okay? Ready? And Love. Joy! Love. Joy. Now! Joy. Now! Joy. Joy! Love. Joy. Now! Joy. medyo tama, pero loading. Joy! Very good. Hindi pa siya sure kung magiging masaya siya. Sige. May ang wifi natin for today. Pero nandun yung thought na mag-join siya. Loading lang. Joy! Okay, ready? And go! Okay, so this time naman, may matatanggal na para medyo excited tayo. Sige, go. Go ulit, go ulit. Medyo kabate. Love! Joy! Joy. Ayan na talaga. Wala. Yung wifi, hindi na talaga umabot. Hindi na nakapayad ng wifi. Okay, ready, and... Joy. Love. Joy. Love. Joy. Talaga, ano siya, proud chat, boy. Enjoy naman sa love. Kaya lang yun. Okay, ready, and go. Love. Joy. Love. Joy. Joy. Joy! Love. Joy! Tinitignan niyo po kasi Sir Virgil kaya po gano'n. Okay, mag-press daw po tayo, sabi ng ating director. And, ready, go. Love. Joy. Love! Joy! Love. Joy! Love. Naisip niya ang kanyang asawa. Ano kayo? Natanggal. And, Love. 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 Joy. Love. Love. Joy. Love ka kasi siya. Ano yung love yung tabi? Ano yung mga pinapawagin mo lang? Sorry. Kasalanan ko. Kasalanan ko to. Kaya kasalanan ko. Okay, focus po tayo. And, 1, 2,
Okay, and ready? Ayan, parehas talaga sila mag-asama. Ganun din sa akin eh. Kasalanan ko pa rin. Ako pa rin ang may kasalanan. And, ganun. Minsan talaga yung pagiging focus, parang hindi rin nakakatulog. Minsan kailangan aware ka din sa paligid eh. Ayun po yung mga lesson natin today. Minsan hindi ka lang dapat nag-focus sa sarili. Sa katabi din. And, ready, and go. Kasi nga hindi niya naman umabot yung internet. Pagalan yun eh. Pagalan kasi yun. Oo, nag-aagawa lang ang internet ko mga. Yan, ayan. Pagalan kasi yun eh, pa-joy. Pagbukas. Okay, so, kailangan mabilis to. Sige. Ready? Lagyan kayo ng twist. Baliktad to bro. Tangan eh, kasi. Sige, ready, set, go. Teka lang, teka lang. Sige, pagbigyan natin ng meron. Kasi, gumanon eh. Joy. Mayayain. Joy. Nakonfuse eh. Okay, sige. Ready? And, ready? Set, isa pa. 1, 2, 3, and go. Okay. Isa talaga kahit ano eh, no? Kailangan babalik na rin natin. Kala nyo ba? Kailangan may matali dito. So yung joy, and, ako ang ganito. Yung love, and then joy. Love, joy. So, muna niyo babanggitin, joy. Joy, and then love. Ulitin po natin. Sabay-sabay po tayong 3, 6, 7, lahat kayo. And joy, love. Ready? And joy. Gawin na po kayo, Mami! Susundan ka namin din sa sa siya. Joy. Kaya ka po ba? Sige, bilisan na natin. Basta baliktad pa rin po. And ready? Bisa pa rin. 1 and go. Hindi yan paalala. Naihin. Wala. Hindi yan nakakaya. May technical na tayo. Sige, kasi nung dalawa yung matala. And ito yung kalaban na lang. Itak po mo doon. Love, joy. Sige silang dalawa muna. And ready, set, go. Sige. Kami kayo. Sino ba din? Ulit. Nakapikita ko dun eh. Ulit.
Go! Joy. 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 Love. Lumakas si Sigmund dun sa bravo kong pang, pero mali yung natanggap ng message. Ayun lang ang problema. Medyo late. Lumakas na nga eh. Lumakas! Mali nga lang yung message. At eto na nga. Eto na nga. Dinaan tayo sa signal. Dinaan tayo sa time first lang eh. Pero eto na nga maglalaro. Nadali mo nga eh. Ano ba? Tulog si Ruby. Wala nga na sa signal eh. Loading din. Tinanggap na nga eh. Wait na nga yung message na natanggap niya. Ano ba kasi signal? Mali yung message. Okay, so, ayan. Okay na po ba? Nagigihi? Wala na? Okay na po? Sige, ready? And go! Ay, teka lang po. Magkabaliktad po ito ha, para lang alam niyo baka awalan niyo ako eh. Okay, joy, then love. Ready, set, go! Parang questionable yung mga nagayari. Ready, set, go! Sige, tama po yun. Ready, set, go! Okay na, Jolly. Nag-time first naman. Babalik pa. Nag-practice. Sabi na ka po. Ganun pala ang technique. Nag-time first na muna. Sige, kaya na po kayo. Ay, sige, pag-printan mo na. Ano ba ito? Sige, let's pray po tayo para di po kayo magutom. Sige po, let's pray. Dakilang Diyos, makapangyari sa lahat. Maraming salamat sa gawain ng aming ginawa sa araw nito. Panginoon Diyos, dalangin na ng Panginoon Diyos sa aming haratang mga pagkain ng pinagkaroon. Hinahanda ng bawat sa Panginoon Diyos. Nawa Panginoon Diyos, magbigay sa bawat isa na kabusugan, kalakasan, kasayahan sa bawat isa, Panginoon Diyos. At palayan niyo po ang lahat ng kakain at gawin sa mga nagkaroon nito, Panginoon Diyos. Pagpalayan niyo po ang lahat ng naririto at gawin din, Panginoon Diyos, sa bawat mag-aasawa, Panginoon Diyos, sa mga